Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo ng pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ito magkadikit sila. Nagulat din ako. Dalawa pala yung card. So, ito ang video natin. Babae or lalaki kung introvert. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, kung dito para sa inyo, itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Okay? So, may anak na to. So, alin man sa mga description na sasabihin ko babae nga or lalaki kung introvert, may anak, buntis or buntis or kapapanganak lang, senior, mga 60 pataas. Ayan na to. Ten of Pentacles. Ayusin ko lang tong ilaw kasi sa gabal. Ito ay Knight of Wands kasi wala na tayong magagawa sa part na to, may ilaw. The Sun. So again, Ten of Pentacles, Knight of Wands, the Sun. So, ano to? Maganda naman yung Ten of Pentacles. Pero bakit siya nandyan? So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Mukhang may celebration na atenda ng iba sa inyo. Parang family gathering. Maraming pwedeng case. Baka attend ng family gathering, reunion, o kung ano mong celebration yan, birthday, wedding, or baka i-invite yung iba sa inyo sa any kind ng celebration. Any kinds of celebrations. Or, depende. Halimbawa, nag-aasikaso ng inheritance. Di may feedback na sa period na to. Inheritance or kahit anong legal documents.
So again, whether nangyayari na or mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na, edi may feedback. Kung hindi pa nangyayari, edi mangyayari pa lang, mag-aasikaso ng legal documents. Parang busy. Magiging busy yung iba sa inyo. So, ano pa? Inheritance, ano? Or baka tungkol to sa paupahan. Baka magpapaupa ang iba sa inyo. Ginagawa. Eh di, matatapos na ngayon. Kung ano. Applicable. Or mapag-uusapan ang tungkol dito sa parang boarding house eh. So, case-to-case basis. Kasi general reading naman to. Or business. Family business. May sikasuhin ganon. Tungkol sa family business or mapag-uusapan ng tungkol sa family business. Or baka nga mag-aasikaso ng sariling business. Kasi kung di family business, di sariling business. Ngayon, ito. Lovers na. Saka 7 of Wands. Ayan. Ten of Swords to. Inisip ko kung gagawin ko bang tao to. Pero kanina, tao din to eh. Hindi ko ginawang tao. Huwag na rin natin gawing tao. Energy na lang. Pero lovers eh. King of Presses. King of Wands. So again, 7 of Wands. Ang dating sa akin, mukha namang magiging matatag ang connection nila kasi for some reason, whether nangyari na to or mangyari pa lang, baka mag-away sila itong mag-lovers. So syempre relationship reading, ito yung bida natin, di ba? So, yung mag-lovers dito ay mukhang mayroon silang hindi pagkakasunduan for some reason. Kasi nandito tong 7 of Pentacles na para bang may someone na gusto niya siya masusunod. Or siya lagi tama. Or masyadong controlling siguro. Ngayon, di ba lumabas yung 10 of Swords? So, malaki ang chance na may conflict nga dito o crisis. Pag sinabi mo naman crisis, hindi naman siya pang matagalan. So, para siyang temporary problem lang. Ngayon, nandito tong 10 of, ano ba to? King of Pentacles.
Pero tingin ko ang pag-aawayan nila ay pera. Pera, business. Or again, kung hindi ganun, competition card kasi to eh. So, para silang nagtatalo. Mauwi sa crisis. Pero again, may 10 of Pentacles tayo. So, ang dating sa akin, King of Pentacles, kumbaga, ito kasi yung card ng pagiging responsible, reliable. Na kung sino man yung may problema. Kasi nga, lovers so romance. Yung mag-lovers mag-aaway. So, kung sino man yung magkukos ng away, siya rin yung makikipagayos. Tapos, willing naman yung partner na makipagayos din. Kasi nga, ito ay card ng pagiging responsible, reliable. Na tao. O loyal. So, ganun ang dating sa akin. So, in short, sila pa rin kahit mag-away. Kumbaga, hunabayin na lang nilang sa isa na ganun talaga ang buhay. Minsan, di naiwasan ang away. Anyways, di sila nagdugtong, no, yung kwento. Minsan kasi nagdurugtong, minsan hindi. Madalas nagdurugtong, pero may chance na hindi. Tulad ngayon, di nagdugtong. Iba kasi yung kwento dito. Iba din doon sa kanina. Anyways, so dun tayo sa part na may relationship. Ito yung possible partner. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So again, ito yung possible partner ng Pisces. Ito, so possible partner ng Pisces sa reading na ito. Ito naman Taurus. Ito naman, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero specifically Taurus, kasi mulit Taurus. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible sa zodiac sa inyo. Kapwa Pisces. Pisces. Ito, Libra. Capricorn. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Ano masasabi nito? Sa ibang senaryo, survival, wisdom. Well, ang dating sa akin, naka-survival mode ang iba sa inyo. So, pag gano'n, naka-survival mode, ibig sabihin, may problema. Whether nangyayari na o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, malalampasan din ang problema dahil naka-survival. Kumbaga, kung ano man yung
matututunan niya sa problema na kinaharap, whether nangyayari na nga or mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na, yun nga, kung ano man yung matututunan niya sa na-encounter na problem, magsisilbing wisdom o maturity. Pero again, mukhang mamang problema ang iba sa inyo sa period na to for some reason. So, whether nangyayari na or mangyayari pa lang, malalampasan din yun, don't worry. Parang may karmic lesson na kailangan matutunan sa period na to. Ang Pisces, kaya nagsama yung survival at wisdom. So, pag ganong survival, di nalampasan, nakasurvive Tapos ayun. Hindi naman lalabas yung survival kung hindi niya nalampasan ang pagsubok. So, syempre, papasok lang yung wisdom kapag may natutunan na sa problema. Natutunan niya ang kailangan matutunan, kaya mag-end na ang karmic lesson. So, again, yun yung magsisilbing wisdom. Dog. Pride. Di magte-take pride. May magte-take pride sa iba sa inyo sa topic ng loyalty. Proud siya na loyal. May someone na loyal. Whether siya yung loyal sa kung saan man yung loyalty na to. Sa relasyon, friendship, career, na bang proud. May someone na proud na naging bahagi siya ng ganung grupo. So again, pwedeng sa career, sa friendship, or sa relasyon, or partnership. Determination. Fear. Sa period din na to, baka maka-encounter ang iba sa inyo ng fear So, pag ganyan, parang hesitation. May hesitation na determination kasi. So, parang for some reason, kakaroon ng hesitation ng iba sa inyo na i-pursue ang something like goal, mission, objectives na gusto nilang mangyari. So, beware na lang sa topic na to. Na yun nga, baka mag-hesitate. Nakaka-experience ng hesitation, confusion, na maaaring maka-apekto sa kanilang determination. Pinag-combine ko lang. Ilan na ba yun? So, 3 pairs na pala to. Last pair. Pero hindi pa to last deck, kundi last pair lang. Navigate. Duck. Snake. Navigate. Ano yun? So, then, navigate plus desire. Parang ang dating sa akin, alamin kung ano ba talagang direksyon ang gusto nila tahakin tungkol sa topic ng desire. Anong nais nilang tahakin ba?
Sa topic ng desire. Mapapaisip-isip ang iba sa inyo tungkol dito sa topic ng desire. Sa period na to. Kasi may navigate tayo eh. So, siya yung parang naglalayag. Or pilotohan, sabi sa Google Translate. Pero ang dating nga sa akin parang alamin kung anong direksyon ang gusto. Sa topic ng desire, malaki kasi, or marami kasing meaning ng desire eh. Kasi, pwede yan sa goal, trabaho, relasyon. So, kung anong nais ba, pag-isipang mabuti, ganun. Ayan. Dito naman tayo sa susunod na deck. Ano pang masasabi nito? Ito ng last deck natin. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Sabi dito, overthinking, playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Ito, have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. At ang uli, ito maganda, new love para sa mga single. So, basahin ko na lang. A new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.